Sa ibang balita, kasado na ang lahat para sa pagdaraos ng Santo Niño de Tondo ngayong weekend. Kabilang narito ay ang mga bagong bihis na imahe ng Santo Niño ng mga deboto. Silipin natin yan sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Muling nabuhay ang pananampalataya at tradisyon sa Tondo, Manila para sa pagdiriwang ng libo-libong deboto ng taunang kapistahan ng Santo Niño de Tondo. 2 araw ang karaniwang aktibidad ng pista para sa lakbayo at prosesyon na inaasahang dadaluhan ng libo-libong mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at mga karatig lugar. Ayon kay Major Philip Inez, spokesperson ng Manila Police District, puspusan ang paghahanda ng kapulisan para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. At sa pulis naman, ilalatag natin yung tamang seguridad dyan at makakaasa kayo na yung mga pulis natin dyan, kulang-kulang 1,000 yan, makikita nyo very visible yan, tutulong din yan doon sa mga prosesyon na gagawin dyan at saka yung latag ng seguridad natin. Maliban sa halos 1,000 mga pulis, nakadeploy rin ang Bureau of Fire Protection at ang MMDA para tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Ayon sa simbahan, ang debosyon sa Santo Niño de Tondo ay may malalim na ugat sa kasaysayan. Ayon kay J.R. Susi ng Santo Niño Parish, itinatag noong 16th century ang parokya na itinuturing na kauna-unahan sa bansa at sentro ng pananampalataya ng mga taga-Tondo, kung saan ang Batang Jesus ay kinikilalang hari. Ang same spot, itong simbahan na ito rin ay pinaniniwalaan na kaharian nila Kandula na ikanyang isinuko ang pagiging hari sa Batang Jesus na ngayon ay tinataguri ang hari ng Tondo kasi pag Tondo, Santo Niño ang hari. So dito natapos ang pamumuno ng mga ruler kasi nakatekismo ng mga Agustino na ang nag-iisang hari lamang ay ang Santo Niño, yung Batang Jesus. Bukod sa mga ritual at prosesyon, buhay na buhay din ang debosyon ng mga deboto sa pamamagitan ng pagbibihis ng kanilang mga imahen ng Santo Niño. Ayon sa vendor na si Joanna Batayola, isang tradisyon na ito na sumisimbolo ng pasasalamat, pananampalataya at personal na panata. Kwento ni Joanna, nasasagot ng Santo Niño ang kahilingan basta't totoo at walang patid ang pananampalataya. 4 na taon na po kami nagkasama ng aking boyfriend. Akala ko hindi na po ako magkakaanak kasi sabi ko, bakit ganun? Tagal-tagal na po namin nagsasama, wala pa po akong anak. Ngayon pumunta po ako sa Malapon, Santo Niño ng December na birthday ko po, December 17. Sabi ko, bigyan mo ko ng isang anak. Binigyan niya po ako, babae, panganay ko. Samantala, aktibong nakikiisa ang mga taga-barangay upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan at kapayapaan sa kapistahan ng Santo Niño, lalo na't dagsa ang mga deboto sa makitid na kalsada ng Tondo. Para po pagdaan po ng mga Santo Niño, ng mga replika at sa lakbayaw at sa mga prosesyon, maayos po at walang maging aberya dahil po minsan pagka lumalakad ang mga tao at sira-sira ang mga kalsada, sigurado may masusugatan at kung ano-ano pang mga pwedeng mangyaring hindi maganda. Ang barangay po natin ay naghahanda para sa kaayusan, kalinisan at yung pagpapanatili ng peace and order sa lugar na ito kasi ang alam niyo naman ang Tondo, laging nababalita na medyo magulo. Sa kabila ng kasiyahan, patuloy ang paalala ng simbahan at ng pamahalaang lokal na panatilihin ang disiplina at igalang ang tunay na diwa ng kapistahan dahil isa itong pagdiriwang ng pananampalataya, pasasalamat at pagkakaisa ng komunidad. Inaasahan ang mahigit sa 60 deboto ang bibisita sa Santo Niño de Tondo ngayong weekend para ipagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Denise Osorio para sa Pagbansang TV sa Bagong Pilipinas.